Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang esports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, ang Pilipinas ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahalagang balita, Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaglaan na ng mahigit 3 milyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng bagyong Wilma at Shearline. Narito si Mary Ann Bastasa para sa balita. Aabot na sa higit 3 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na naipaabot ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan pa ng tulong. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kaisa ng sambayanan sa paggunita ng pista ng Immaculate Conception of Mary. Paghugot ng lakas mula kay Maria, ipinanawagan ng punong ehekutibo. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Isa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paggunita ng pista ng Immaculate Conception of Mary. Sa mensahe ng Pangulo, sinabi nitong iniuukol sa sagradong araw na ito kay Maria na ang buhay ay nagsimula ng lubos sa biyaya ng Diyos. Ang selebrasyon niya ng pista ng Immaculate Conception of Mary ay paanyaya sa atin na magnilay-nilay at paalala na mahalaga ang paraan ng ating pagsisimula. Inuhubugan niya ng ating layunin ang mga kalalabasan nito at ang espiritong taglay sa pagsisimula ng isang misyon ay nakakaapekto sa ibinubungan nito. Nanawagan din ang Pangulo sa lahat na humugot ng lakas mula kay Maria habang patuloy na itinataguyod ang isang bansang matibay na pinakakalagaan ng dangal ng bawat Pilipino. Dagdag ng punong ekutibo na magsilbing gabay din ang Immaculate Conception para sa katotohanan, kababaang loob at malasakit. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tatanggap ng karagdagang sahod ang mga empleyado sa pribadong sektor na papasok ngayong special non-working holiday bilang paggunita sa Feast of the Immaculate Conception. Ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE, batay sa Labor Advisory No. 17, dapat bayaran ang mga private sector employee ng 130% ng kanilang basic wage para sa unang 8 oras ng trabaho. Epektibo naman ang no work no pay rule sa mga hindi nag-report sa trabaho maliban kung may polisiya ang kumpanya na nagbibigay ng bayad tuwing special days. Para naman sa empleyado na mag-overtime o mag-duty ng higit 8 oras, makatatanggap ito ng 30% ng kanilang hourly rate. Sakali naman pumasok ang manggagawa sa special non-working holiday na pumatak sa kanyang rest day, tatanggap ito ng 150% ng kanilang basic wage para sa unang 8 oras ng pagtatrabaho. Karagdagang 30% naman ang hourly rate para sa mga empleyado
na mag-overtime sa panahon ng kanilang rest day. Itinuturing na special non-working holiday ang December 8 taon-taon bilang paggunita sa Feast of the Immaculate Conception of Mary, ang pangunahing patroness ng Pilipinas. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Kamara na ibalik na ang 60 billion pesos na pondo sa PhilHealth sa ilalim ng 2026 General Appropriations Bill. Ang kabangulat ihahatid naman sa atin ni Kathleen Forbes. Iginiit ni House Appropriations Committee Vice Chair Zia Alonto Adyong na naisagawa na ng mababang kapulungan sa legal at konstitusyonal na paraan ang pagbabalik sa 60 billion pesos sa PhilHealth. Anya agad kumilos ang Kamara bilang tugon sa direktiba ng Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. bago pa man lumabas ang utos ng Korte Suprema na maibalik ang pondo sa pamamagitan ng 2026 National Budget. Tugon ito sa pahayag ni Cardinal Pablo Virgilio David na hindi dapat backfiling lamang ang gawin kundi habulin ang umunay kumita mula sa paglilipat ng pondo. Git ni Adyong parehong mekanismo ang ginamit sa pagbabalik ng pondo tulad ng ginamit ng una itong mailabas. Paalala niya na kung may proseso sa pagguha, may proseso din sa tamang pagbalik. Mula sa orihinal na 53 billion pesos na alokasyon sa PhilHealth para sa 2026, dinagdagan ito ng buong 60 billion pesos kaya umabot sa 113 billion pesos sa ilalim ng House-approved budget. Kinuha ang ibinalik na pondo mula sa 255.5 billion na inalis sa panukalang budget ng DPWH para sa flood control. Ang naturong hakbang ng Kamara ay pinagtibay rin ng Senado. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, ikinatuwa naman ng Department of Health o DOH ang desisyon ng Korte Suprema na ibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na sobrang pondo na naunang inilipat sa National Treasury noong taong 2024 para matiyak na maibabalik ang pondo kasama sa utos ng mga mahistrado na isama ang naturang halaga sa 2026 General Appropriations Act. Ayon kay DOH Secretary Ted Herbosa, malaking tulong ito para masuportahan ang mga health program ng pamahalaan. Kami naman natutuwa dahil ang isang issue dyan, yung question tungkol sa paggamit ng sin tax o health taxes sa ibang programa. Bali nandun doon sa decision, ang taxes na nakuha para sa health ay dapat gamitin para sa health. So magandang decision yan kasi sa atin, sa DOH at saka sa PhilHealth, malaking tulong ito sa ginagawa nating mga programa ngayon, yung pag-implementa ng universal health care at yung ating zero balance billing na ginagawa natin ngayon sa mga ospital ng DOH at yung pagtaas ng mga PhilHealth benefit package na ginagawa ko naman bilang chairman ng PhilHealth. Si DOH Secretary Ted Herbosa. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, malabong sertipikahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang dagdagan ng kapangyarihan ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, walang nakikitang dahilan si Pangulong Marcos para apurahin ang panukalang dagdagan ng ngipin at maging permanente na ang ICI dahil kumikilos naman ang Kongreso para pagtibayin ito. Binigyang diin pa ni Castro na ayaw ng Pangulo na bigyan ng contempt powers ang ICI dahil hindi tungkulin ng ICI na parusahan ang mga pasaway na resource person. Hindi pa rin aniya tinatalakay ng Pangulo sa gabinete ang tungkol sa pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla hinggil sa mandato ng ICI na mag-e-expire na sa susunod na 2 buwan. Dinipensahan din ng Malacanang ang pagkaantala sa budget ng ICI. Ayon kay Castro, noong Setyembre pa inaprubahan ng Department of Budget and Management o DBM ang pondo ng ICI pero noong Biyernes
lamang nag-issue ng notice for cash allocation ang kagawaran para rito. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, investigasyong ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI maaring ituloy ng pinapanukalang Independent People's Commission o IPC. Ayon yan kay Senate President Tito Soto. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Nympha Asuncion. Tiniyak ni Senate President Vicente Soto III na itutuloy ng pinapanukalang Independent People's Commission o IPC ang investigasyon na ginagawa ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang pahayag na ito ni Soto ay kasunod ng sinabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na maaaring 1 hanggang 2 buwan na lang ang buhay ng ICI. Ayon sa Senate President, Agosto pa lang ay inihain na niya ang panukalang batas na nagsusulong nitong pagbubuo ng IPC. Ang IPC niya ay bibigyan ng prosecutorial powers bilang na ang pag-i-issue ng subpoena at magpa-contempt ng mga individual, mga bagay na hindi kayang gawin ng ICI ngayon. Dinagdag rin ng Senate leader na ang IPC ay bibigyan rin ng mandato na solong mag-imbestiga ng mga infrastructure projects at ng anumang uri ng anomalya sa bansa. Naipresenta na ni Senate Committee on Justice Chairman Senador Kiko Pangilinan sa plenaryo ng Senado ang IPC bill. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nanawagan ang Philippine National Police o PNP sa publiko na makipag-ugnayan sa mga otoridad sakaling may nalalaman sa kinaroroonan ni Sara Diskaya at iba pang sangkot sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., pinakilos na nila ang sapat na bilang ng mga pulis para tuntunin ang lahat ng mga nasa charge sheet. Aniya, pinagsama-sama nila ang mahalagang impormasyon sa mga lugar na posibleng pinagtataguan ng nasabing mga individual. Giit ni Nartates, malinaw ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Pulisya at Department of the Interior and Local Government o DILG na hanapin si Diskaya at iba pang personalidad, bagay na binibigyang prioridad ng pulisya. Samantala, pinalakas pa ng PNP ang koordinasyon sa National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Philippine Coast Guard, airport authorities at local government units, partikular sa mga lugar kung saan huling bumiyahe o nakita si Diskaya. Inalerto rin ang mga village at neighborhood watch groups para tumulong sa pagbabantay ng kilos at i-report ang anumang impormasyon ukol sa mga pinaghahanap ng batas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, posibleng simulan ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Enero ang mga hakbang para linisin ang mga daluyan ng tubig mula sa basura at ilegal na istruktura. Ito ay sa halip na pagtuunan ng DPWH ang mamahalin at umano'y nalulunod sa katiwalian ng mga proyekto sa flood control na sinusubukang alisin ng kagawaran. Nanawagan si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga lokal na pamahalaan na suportahan ang Oplan kontra baha kung saan pagtutunan ang pagsasaayos o pagkumpleto sa pumping stations na hindi na papakinabangan kahit tapos na. Ipatutupad ang waste segregation systems at programs sa lahat ng lungsod at mga bayan na may problema sa baha. Samantala, sa ilalim ng Oplan kontra baha, target ng DPWH na linisin
at idesilt ang 169 kilometers ng mga ilog, creek at estero sa kahabaan ng Bacolod, gayon din ang 116 kilometers ng drainage systems. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, malapit nang maglabas ng show cause order ang Commission on Elections o COMELEC laban sa mga kandidato na nakatanggap ng kontribusyon o donasyon mula sa nakumpirmang public works contractors noong taong 2022. Ayon kay COMELEC Chairperson Attorney George Erwin Garcia, nasa 27 ang kontraktor na sangkot dito. Sunod ding maglalabas ng show cause order ang poll body laban sa mga kontraktor na may kontribusyon sa kampanya ng mga kandidato noong 2025 elections. Ito naman po sa 2025, nag-issue na rin po ng confirmation ang ating pong DPWH na hinihingi namin na sertifikasyon doon sa 31 naman na nakita namin na contractors at inaalam natin kung sila ba ay mga public works contractors. At kapag ka po yun po ay dahil officially nang natanggap natin, ay mag-i-issue na rin po kami ng show cause orders doon sa mga contractors ng 2025 naman para po makapagpaliwanag sila. Si COMELEC Chairperson Attorney George Erwin Garcia. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, tiniyak ng pambansang pulisya ang aksyon at maximum presence nito bilang pagtiyak sa mapayapa at ligtas na pagdiriwang ng Pasko ngayong taon. Una nang inatasan ni PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang lahat ng police units na tiyakin ang seguridad ng mga consumer at kaligtasan ng publiko sa gitna ng tumataas na presyo ng karne at gulay habang papalapit ang holiday season. Bukod sa police visibility, nagdagdag ang PNP personnel sa mga public market, supermarket at wet market para mapigilan ang hoarding, profiteering at potensyal na panic buying. Mahigpit namang nakipag-ugnayan ang PNP sa Department of Trade and Industry o DTI at mga lokal na pamahalaan para bantayan ang galaw ng presyo, suportahan ang inspeksyon at mapigilan ang illegal profiteering. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Manila Police District o MPD all set na sa gagawing seguridad sa mga aktibidad ngayong holiday season. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Lawrence Tanhoco. Kasado na ang paghahanda ng Manila Police District sa paglatag ng seguridad sa mga aktibidad ngayong Kapaskuhan, partikular ang pagsasagawa ng simbang gabi sa December 16 kung saan inaasahan ang pagdagsa ng publiko. Sa naging panayam kay MPD Public Information Office Chief Major Philip Ines, mas lalo pa nilang paigtingin ang police visibility upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan. Bukod sa mga simbahan, nakatutok rin ng MPD sa mga malls, pasyalan, terminal, Christmas bazaar at mga pamilihan tulad ng Divisoria para maiwasan ang anumang krimen na madalas nangyayari kapag holiday season. Nabatid na noong nakarang taon, pumalo sa halos 2 milyong individual ang namili sa Divisoria kahit isa ito sa mahigpit na babantayan ng MPD. Sa pahayag pa ni Ines, magtatagal hanggang January 6, 2026 ang inilatag nilang seguridad kung saan magbabago ito bunsod ng pagdiriwang naman ng kapistahan ng Nazareno. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, siyam na Pinoy seafarers na lulan ng MV Eternity Sea na nakabalik na ng bansa patuloy na tutulungan ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni AJ Ignacio.
Kahit nakabalik na sa bansa ang nasa siyam na Pinoy seafarers na tripulante ng MV Eternity 3 at nabigyan na ng kaukulang tulong mula sa national government, muling siniguro ng Overseas Welfare Administration o OWA na patuloy ang kanilang pagbibigay ng kaukulang tulong o assistance sa kanilang muling pagbangon at pagbabalik bansa. Ayon nga kay OWA Deputy Administrator Jasmine Gapatan na hindi lamang natatapos ang kanilang pagbibigay ng tulong na inisyal sa mga naturang tripulante na ito at bagkos ay nakakasana rin ang ilang mga training at kabilang din ng council at ilang mga seminars mula sa kanilang reintegration program. Kabilang aniya ang job referrals, business counseling, skills upgrading, financial literacy seminars, livelihood packages sa ilalim ng Balik Pilipinas, Balik Hanap Buhay program. Dagdag pa ni Gapatan na may opsyon rin ang mga ito na muling bumalik ng pagiging marino at aalalayan ng OWA na muling makakuha ng kanilang mga papeles na nawala nung sila ay tripulante pa at nasa barko pa ito. Sa uli naman muling siniguro ng kagawaran na hanggang sa kanilang muling pagbangon ay nasa likod nila ang Overseas Workers and Welfare Administration o OWA. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Bureau of Animal Industry o BAI nagpaalala kasunod ng naitalang nakahahawang sakit sa kambing at tupa sa Southeast Asia. Ang kabangulat ihatid sa atin ni Mary Ann Bastasa. Naglabas ngayon ng paalala ang Department of Agriculture, Bureau of Animal Industry sa publiko lalo na sa mga nag-aalaga at nagnenegosyo ng kambing at tupa. Kasunod ito ng naitalang kaso ng Peste de Petit Ruminants o PPR sa ilang bansa sa Southeast Asia. Ayon sa BAI, bagamat nananatiling PPR-free ang Pilipinas, kailangan pa rin ng pag-iingat para hindi ito makapasok sa bansa. Ang PPR isang nakakahawang sakit na umaatake sa kambing at tupa at nagdudulot ng mga sintomas tulad ng lagnat, sipon, pagsusugat sa bibig, pulmonya hanggang sa mataas na bilang ng pagkamatay. Nilinaw ng BAI na hindi ito nakakahawa sa tao ngunit may matinding epekto sa kabuhayan ng mga nag-aalaga ng hayop. Pinapayuhan ang publiko na maging maingat sa pagbili at pagdadala ng kambing, tupa at produktong kaugnay nito mula sa mga bansang may naitalang kaso na ng PPR. Inirekomenda rin ng mahigpit na biosecurity measures sa mga farm gaya ng pag-isolate sa mga bagong dating na hayop, paglilimita sa mga bisita, pagpapanatili ng kalinisan sa mga kulungan at regular na disinfection sa mga gamitan at sasakyan. Patuloy rin na mahigpit na monitor ng DA katuwang ang World Organization for Animal Health para mapanatili ang PPR-free status ng Pilipinas. Mula sa BAI para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, pinayuhan ni Ambassador Jose Manuel Babe Romualdez ng Philippine Embassy sa Washington DC ang mga Filipino-American na maging maingat sa pagsuko ng kanilang citizenship matapos ihain ng isang United States Senator ang isang panukalang batas na ipagbabawal ang dual citizenship sa Estados Unidos. Sa programang Front and Center ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Ambassador Romualdez na malayo pa ang magiging takbo ng naturang panukala dahil dadaan pa ito sa maraming deliberasyon sa Senado at sa US House of Representatives. Magiging mainit aniya ang pagtalakay sa panukala dahil sa isang ruling ang ng US Supreme Court noong 1952 na kumikilala sa dual citizenship ng isang American citizen katulad na lamang ng asawa at anak ni US President Donald Trump na si Melania Trump at Baron Trump. Babala pa ng embahador, hindi na mababawi ang citizenship oras na isuko na ito. So, with that in mind, I think it would be best for many of our Filipino Americans who have dual citizens to just simply wait and see whether this bill will go through. And mainly because of the fact that if you are already a dual citizen,
we would advise you not to immediately renounce your citizenship, Filipino citizenship, because it is in our laws that if you renounce it, then you can never get it back. That's already part of Ambassador Jose Manuel Bay Romualdez ng Philippine Embassy in Washington, D.C. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At yan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya para sa bugso ng Regional News. Magbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Catcalling. Bawal na. Alam ba ninyo na bawal na ang catcalling? Pagsipol, pambabastos, at sexual advances sa mga pampublikong lugar? Ayon sa Safe Spaces Act o Anti-Catcalling Law, ang mga ganitong kilos, kahit pa simpleng biro lang, ay may kaparusahan, multa, community service, at kahit pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng lumabag. Tandaan, ang lansangan ay para sa lahat, hindi para bastusin ang mga kababaihan o sino man. Respeto ang puhunan, hindi pambabastos. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na po ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon, mga kabataang inalagaan sa 3 Department of Social Welfare and Development o DSWD centers sa Rehiyon 2 na tulungan din sa Balik Sigla Bigay Saya ni PBBM ngayong taon. Narito ang buong balita na ihatid sa atin ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Nakaawat Aguinaldo manipod kini Presidente Ferdinand Marcos Jr. dagiti agtutubo ang maiaywanan iti Centers and Residential Care Facilities wenno CRCFs ti Department of Social Welfare and Development wenno DSWD iti Region 2 pasat ti Balik Sigla Bigay Saya 2025 nationwide gift-giving program dagiti residente ti Reception and Studies Center for Children ken ti Regional Haven for Women and Girls CJ Solana Cagayan ken ti Cagayan Valley Regional Rehabilitation Center for Youth IJ Enrile Cagayan. Ti main activity kat na angay iti Kalayaan Ground CJ Malacañang Palace iti panangidaulo mismo ti Presidente ken ni First Lady Lisa Marcos. Iti Matrejon 2 iti panangidaulo ni Regional Director Lucia Alan malaksid iti regalo nakaawat pay dagiti CRCF President ti food items ken nakipagragsak iti naorganisa as simple a Christmas program.
At daitan iti may kapatatawan ti balik sigla bigay sayang agigidan ang maisaysayang kat iti amin a DSWD centers iti Luzon, Visayas, kan Mindanao kagidan ti gift-giving activities kadagiti public schools. Manipod syudad ti Tuguegarao day ni April sa Lucon Ratio para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tuguegarao. Dakoy naman natin ang Baguio City. Mas mahigpit na implementasyon ng firecracker ban sa Baguio City ipatutupad. Ang kabang ulat ihatid naman sa atin ni Jong Munar. Agbalbalag iti Baguio City Fire Station kadagiti individual may naig iti panakay parit iti panaglako ken panagaramat iti paputok bayat iti panagsarabo iti barong atawen iti panakayman ti Radyo Pilipinas ken ni City Fire Marshal Fire Superintendent Mark Anthony Dangatan inyunay-unay na nababayan iti Baguio City Peace and Order Council Resolution number 15 series of 2025 mamulta iti maysa nga individual iti 5,000 nga pesos ken mabalin nga maibalod kastamat nga mawaswas iti business permit ken nagbayad iti multa iti maysa nga establishmento nga aglabsing iti resolusyon inyunay-unay nang maitulok iti community fireworks display no lakit di adan dagitoy iti umnong at permit authorization ken compliant iti safety standards inyebkas na nababayan iti panakitinulong da iti Philippine National Police ken Baguio Local Government Unit babayan iti Public Order and Safety Division naingat iti pananga implementar da iti naso nga resolusyon no payawan ti nailista nga firecracker related incident ti syudad ti Baguio iti 2024 agtultuloy lata ti balag ti nasaw nga ahensya babayan ti Oplan paalala iwas papatok 2025 nga inyuswat da iti Disyembre 1 nasaw ni City Fire Marshal nga sisasagana da nga agresponde ti anyaman nga insidente mapasamak babayan iti Emergency Medical Service iti Baguio City Fire Station. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Munar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Munar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac. 831 benepisyaryo makikinabang sa 7.2 milyong pisong tupad project sa lalawigan ng Catanduanes. Ang kabangulat ihati naman sa atin ni Rosie Nieva. Inaprubahan na sing pinonduhan kan Department of Labor and Employment Regional Office 5 ang tupad sustainable production of typhoon-resistant crops kan Provincial Government of Catanduanes sa pamamayo ni Governor Patrick Asanza. Nagkakantidad ang proyekto ninpo kung mas o menos 7.2 million pesos. Obheto kan pinakabagong tupad initiative na direktang tugunan ang vulnerability kan lokal na agrikultura sa mga extreme weather events. Kaibanan sa schedule kan proyekto ang importanteng mga gibong pangkalikasan arog kan tree planting, vegetable gardening, asin dengue prevention activities. Ginibo ang orientation na poon Disyembre 3 hasta 5, 2025 sa 10 banwaan kan probinsya. Ang kabilugang pondo para sa proyekto na obhetong magtaon in importanteng tabang kabuhayan ang pigtagama para sa 831 benepisyaryo na pigbanga sa duwang grupo. Ang project proposal para sa edisyon na inikan tupad ang pigpreparar kan Peso Catanduanes mantang ang profiling kan mga benepisyaryo ang pinanginotan kan Governor's Office as iniba pang opisina. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. 413 households sa isang bayan sa Iloilo gumraduate na sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program of 4 Ps. Ang detalye ng balita ihati naman sa atin ni Marian Grace Erenieta mula sa Iloilo.
Nag-graduate sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program mo kon 4 bis ang 413 ka panimalay gikan sa Banwa Sampototan, Iloilo sining karon lang. Sa masobra 400 ka nag-graduate, 288 ka household ang nag-exit bangon sa self-sufficiency o kon improved well-being, samtang 125 naman ang nag-graduate bangon wala na sang eligible nga kabataan para sa programa. Isa sa mga highlights ng graduation ceremony ang testimonya ni Jella Hagulingay, parent leader sa Barangay Bagakay, nga nagapangun naman sang isa ka ati community nga may 49 ka household nga kalabanan mga 4-piece beneficiary. Gimpayang ni Hagulingay nga pinaagi sa programa duha sa iya 5 ka kabataan ang nakatapos na sang kolehiyo kung sa diin isa ang nag-graduate sa kurso nga criminology kag ang isa sa paging teacher. Sa karon ang agot nga bata ni Hagulingay ang nagakuha sang information technology nga kurso. Dugang pa niya nga 3 sa iya ka kabataan ang naka-avail man sang scholarships sang Iloilo Provincial Government kag sang National Commission on Indigenous Peoples o kon NCIP. Kadungan sang graduation ceremony ang pag-turnover sang Department of Social Welfare and Development Field Office 6 sang case folder sa lokal nga panguluhan. Nag-ikan sa Iloilo, Marian Grace Aranyata para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marian Grace Aranyeta mula sa Iloilo. Puntahan naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Davao City Police Office nagbabala sa paglabag sa firecracker ban sa Davao City. Narito ang kabang ulat ni Marcel Mamondasalia mula sa Davao. Nagpasidaan ang Davao City Police Office o DCPO sa hugot kapag patuman sa firecracker o pyrotechnics ban sa syudad sa Davao karong holiday season. Mipahimangno si Acting City Director Police Colonel Maman Umanan Muarip nga ang bisan kinsa nga madakpan sa pagpamaligya, pag-apod-apod, panag-iya o paggamit og firecrackers, pagadakpon o pasakan og kaso. Gipamahig nini nga dakong tabang sa paglikay sa disgrasya sa sunog sa mga kasaulugan sa syudad sulod na sa kapin 20 katuig ang maong balaod ilawom sa City Ordinance number 06002. Aron masiguro ang pagsunod sa balaod, gipasiugda sa DCPO uban ang lain pang security forces ang mas gipahugtan nga pagpatrolya ug pagbantay sa tibok syudad. Lakip sa ginadili ang tanang klase sa firecrackers, pyrotechnic devices ug improvised explosive items sama sa bamboo o PVC cannons. Nag-awhag ang mga otoridad sa publiko nga suportahan ang kalihukan aron mapadayon ang malinawon ug luwas kapag sa ulog sa Pasko ug bag-ong tuig sa Davao City. Gikan dinhi sa Davao City, Marcel Mamondasalia para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Marcel Dasalia mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Butuan. 27 tour guides sa Agusan del Sur, sinanay ng Department of Tourism o DOT Caraga upang epektibong maipromote ang kultura ng lalawigan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Jocelyn Morano. Local guiding capacity ug pag-empower sa komunidad para masiguro nga matag turista mudayeg sa kanindot sa Agusan del Sur. Kini ang duha ka mga mahinungdanong natun-an sa 27 ka mga tour guides sa ilang pagsalmot sa province-wide community tour guiding training nga gipasiugdahan sa Department of Tourism Caraga. Midagan sa 7 ka adlaw ang pagbansay diin apil gitudlo ang Filipino Brand of Service Excellence ug ang Gender and Development Child Safe Tourism. Gihatagan usab prioridad ang kahibalo mahitungod sa communication, storytelling, visitor management, tour procedures, ingon man estratehiya sa pari-tour, on-tour ug post-tour. Gipasabot sa DOT Caraga nga di lamang taman sa paggiya sa mga turista sa mga tourist destinations, apan importante nga maistorya ang kultura, kinaiyahan ug pagtamod sa sustainable tourism practices. Atol sa pagbansay, namugna ang actors kun ag-source culture and tourism-oriented representatives alang sa usa ka responsible ug community-driven tourism para mas ma-promote ang turismo sa probinsya. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan.
Dadako naman tayo sa Marawi. Mindanao State University o MSU Main Campus sa Marawi at Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU pinangunahan ang paggunita sa Mindanao Week of Peace 2025 sa Marawi. Narito si Malik Mambuhay para sa balita. Ngulalan ko panaguntaman ang kaya malapaganda na Mindanao State University o MSU Main Campus sa Marawi ang ngulalan sa Institute of Peace and Development in Mindanao din na IPDM na inad niyang suwapan na nadam ko Mindanao Week of Peace ang kaya rago na 2025 ang ngulalan ko inad na Peace Fund Run. Minigpagpadayan sa Office of the Presidential Advisor for Peace, Reconciliation and Unity o din na OPAPRU. Madakal pa na bang ang pungan na gumanga sektor sa Miyagusaya sa Lagido Bishop Ulama Conference of the Philippines sa gobyerno sa kaya probinsya Lanao del Sur agugyan kaya bandar ang Marawi. Sumam sa mga pulis sa mga sundaro apun sa 103rd Infantry Haribon Brigade na linindigiran ng kaya Kalalimod. Ayan din ang tapsang kaya pananadong kombina na Week of Peace na adin apkaden so tata pakalalintad kung dulun-dulunan o mga Muslim, mga Christian sa mga lumad sa Mindanao. Kaya katinigang kaya Mindanao Week of Peace kung masawan ng presidente at si Gloria Macapagal-Arroyo ko rago na 2001 ang ulalan ko Proclamation number 127. Gebo si Malik Mambuhay po sa Marawi City para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuhay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas lamang po ang ilang mga paalala. Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news report sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. #panatag ang may alam. Maging Panatag Pilipinas. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiteng requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito.
Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam nyo ba na ang kasal ay isa sa pinakamatandang tradisyon sa mundo na nagsimula mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas? Isinusuot naman ang singsing sa kaliwang kamay dahil pinaniniwala ang may ugat ng pag-ibig na diretso sa puso. At alam nyo ba, ang buwan ng Hunyo ang pinakapaborito para sa mga kasal dahil ipinangalan ito kay Juno, ang diyosa ng pag-aasawa. Dito sa Pilipinas, ang kasal ay tinuturing na sagradong sakramento. Kaya't wala pa ring divorce law hanggang ngayon. Kaya tandaan, ang tunay na kasal ay hindi lang tungkol sa selebrasyon, kundi sa habang buhay na pangako ng pag-ibig at katapatan. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Gay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Umakyat sa pinakamataas na antas sa loob ng mahigit isang taon ang Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas na umabot sa $111.077 billion noong katapusan ng Nobyembre, batayan sa paunang datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP. Mas mataas ito ng 0.75% kumpara sa $110.249 billion noong Oktubre at 2.39% mula sa $108.488 billion noong nakarang taon. Ito ang pinakamalakas na antas mula pa noong Oktubre taong 2024. Ipinaliwanag ng BSP na ang GIR ay binubuo ng mga dayuhang asset gaya ng pamumuhunan sa securities na ini-issue sa ibang bansa, foreign exchange at monetary gold kasama ang mga claims sa International Monetary Fund o IMF at Special Drawing Rights o SDRs. Ang kasalukuyang reserba ay sapat upang tustusan ng 3.8 beses ang panlabas na utang na panandalian at katumbas ng 7.4 na buwan ng importasyon, higit doble sa pamantayang 3 buwan. Umabot sa record na $18.026 billion ang hawak na ginto ng bansa. Tumaas ito ng 6.73% buwan sa buwan at 63.49% taon sa taon, dulot ng pagtaas ng presyo ng ginto sa pandaigdigang merkado. Bumaba naman sa 0.32% ang foreign investments sa $87.808 billion habang bumagsak ng 4.94% ang foreign exchange holdings sa $603.8 million. Bahagyang tumaas ang IMF reserve positions at SDRs. Ayon kay ekonomistang Michael Ricafort, ang pagtaas ng GIR ay pangunahing dulot ng mas mataas na presyo ng ginto. Dagdag niya, nagbibigay ito ng matibay na panangga sa BSP upang makialam sa foreign exchange market sa gitna ng pagbabago ng piso. Kinumpirma ni BSP Governor Eli Remolona Jr. ang limitadong interbensyon upang maiwasan ang kaguluhan sa merkado na walang tiyak na target para sa piso. Noong Biyernes, nagsara ang piso sa 58 pesos and 93 centavos kada dolyar, bahagyang bumawi mula sa mas mababang antas. Sinabi ni Ricafort na patuloy na susuporta sa GIR ang remittances ng Overseas Filipino Workers o OFWs, kita ng BPO, export at turismo. Inaasahan ng BSP na aabot sa $105 billion ang reserba sa 2025 at $106 billion sa 2026. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Epektibo na ngayong Lunes, 8 ng Disyembre, ang bagong minimum wage rate sa Eastern Visayas sa ilalim ng Wage Order number RB8-25 para sa mga pribadong manggagawa at Wage Order number RB8-DW-06 para sa mga kasambahay. Batay sa Wage Order number RB8-25, ang minimum wage para sa mga private workers sa riyon ay saklaw na ngayon mula 422 piso hanggang 452 piso. Samantala para naman sa mga kasambahay, itinakda sa 5,800 piso hanggang 6,000 at 400 piso ang buwanang sahod alinsunod sa Wage Order number RB8-DW-06. Ang mga bagong wage orders ay inilathala noong Nobyembre 22 at ipinatutupad simula ngayong Lunes upang masiguro ang mas makatarungang kabayaran sa mga manggagawa sa Silangang Visayas. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inaasahang makikinabang ang libo-libong pasahero ng Metro Rail Transit o MRT Line 3 sa alok nitong libreng sakay sa Miyerkules, Disyembre 10. Ayon sa MRT3, ito ay bilang pakikiisa ng Department of Transportation o DOTR sa pagdiriwang ng International Human Rights Day. Layon nitong makatulong sa mga commuter at itaguyod ang karapatan ng bawat Pilipino sa ligtas at abot-kayang transportasyon. Magiging libre ang biyahe sa MRT3 sa dalawang itinakdang oras mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nagbabala ang mga lokal na importer at mga ngalakal ng posibleng kakulangan sa supply ng karne sa 2026 na maaring magpataas ng presyo kasunod ng plano ng Department of Agriculture o DA na baguhin ang halos 30 taong Minimum Access Volume o MAV para sa imported na baboy. Tinuligsa ng Meat Importers and Traders Association o MITA ang hakbang na tinawag na arbitrary reallocation o reset na magiging hindi patas at magdudulot ng kaguluhan dahil maaring mapasailalim ang imports sa mas mataas na out-quota tariffs na magpapataas ng gastos at makakaapekto sa mga kontrata. Ang MAV ay mekanismong pangkalakalan na kaayon ng pangako ng Pilipinas sa World Trade Organization o WTO na nagpapahintulot sa pagpasok ng agricultural imports sa mas mababang taripa. Ang baboy na nasa loob ng MAV ay may 15% taripa, habang ang labas ng quota ay may 25%. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., matagal nang inaabuso ang sistema ng ilang importer na nakokontrol ang presyo ng merkado. Anya, ang muling pamamahagi ng kota sa malalaki at maliliit na mga ngalakal ay magpapalakas ng kompetisyon at magpapababa ng presyo para sa mga mamimili. Iginit ng MITA na kulang na ang kasalukuyang MAV volume na 54,210 metric tons, lalo na bumagsak na muli sa antas ng 1994 ang produksyon ng baboy dahil sa African Swine Fever o ASF. Umabot sa 1.9 na milyong metriko tonelada ang produksyon noong 2019, ngunit bumaba na sa 1 milyong metriko tonelada. Ayon sa grupo, aabutin ng dekada ang pagbangon hindi sa loob ng kasalukuyang administrasyon. Nauna nang iminungkahi ng MITA ang dagdag na 500,000 metrikong tonelada sa MAV, ngunit hindi pa ito tinutugunan.
Nagpanukala si Laurel ng standby expansion na 150,000 metriko tonelada sa ilalim ng MAV Plus scheme, ngunit iginit ng MITA na panatilihin ang kasalukuyang patakaran at gamitin ang MAV Plus na dapat unahin ang processors at first come, first served imports. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mas maraming kumpanya sa Finland ang kumukuha ng mga manggagawang Pilipino upang tugunan ang kakulangan sa paggawa dulot ng tumatandang populasyon ng bansa. Ayon kay Elina Santalati, Executive Vice President ng Barona para sa Global Talent Solutions, ang mga Pilipino ay nakikitang akma sa kultura ng Finland at madaling nakakaangkop, kaya't mahalagang bahagi ng kanilang workforce. Sa loob ng 15 taon, nagre-recruit ang Barona sa Pilipinas para sa nursing, culinary services, welding at computer numerical control o CNC machining. Inaasahang halos kalahati ng workforce ng Finland ay magre-retiro pagsapit ng taong 2040 na magdudulot ng malaking kakulangan sa social at health services, gayon din sa negosyo, sales at industriya. Kakailanganin ng bansa ng humigit kumulang 1.37 o 1.37 milyong bagong manggagawa upang mapanatili ang ekonomiya. Binanggit ni William Noblock, HR consultant ng Amico Group International Recruitment, na hirap na ang maraming industriya sa Finland na makahanap ng lokal na manggagawa. Sinabi ni Noblock na mataas ang pangangailangan ng bansa sa mga trabahong gaya ng welders at concrete mixers. Ayon kay Santalati, batay sa internal survey, may partikular na kasanayan ang hinahanap ng mga kumpanya sa Finland. Gayunpaman, binanggit din niya ang hamon ng pagbaba ng antas ng Ingles ng ilang Pilipinong service workers mula noong pandemya. Kabilang ang Amico at Barona sa 4 na Finnish recruitment firms na bumisita sa Pilipinas sa Friendship Week na nagtapos sa job fair sa SM Mega Mall para sa service, hospitality, welding at CNC candidates. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong sports balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan, minsan stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa Pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil #panatag ang mayalam. Maging panatag Pilipinas. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin
mababayaran. Siyempre po, masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking ano po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Pumanaw na sa edad na 84 si Jimmy Mariano, dating manlalaro ng Philippine Basketball Association o PBA at kampiyon na coach. Inanunsyo ng PBA ang balita ilang sandali bago magsimula ang ikalawang kalahati ng laban sa Philippine Cup sa pagitan ng Rain or Shine at Converge nitong linggo ng gabi. Sa PAP, bilang coach, pinangunahan niya ang Presto sa All-Filipino Crown noong 1990. Naglaro rin siya para sa pambansang koponan ng Pilipinas sa 1968 Mexico Olympics at 1972 Munich Olympics kung saan siya ang nagsilbing flag bearer ng bansa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, nakuha ng Rain or Shine ang solong liderato sa team standings pagkarang talunin ang Converge 90-84 sa PBA Philippine Cup nitong linggo sa larong ginanap sa Inares Center sa Montalban, Rizal. Ang panalo ay nagbigay sa Elasto Painters ng 72 record at nagtapos sa 3-game winning streak ng Fiber Xers na bumagsak sa 6-3. Naiwan ang Rain or Shine sa 74-75, may 8 minuto pa ang nalalabi sa ika-4 na yugto, ngunit nakumpleto ni Andre Karakot ang isang 3-point play na nagsimula ng 9-0 run upang maitulak ang Elasto Painters sa unahan 83-75. Sumiklab naman si Gian Mamuyak sa pamamagitan ng kanyang dunk at 3-pointer upang palawakin ang kalamangan ng Rain or Shine sa 90-81 bago tuluyang makuha ang panalo. Nagtapos si Santi Santillan na may 16 na puntos, 9 na rebounds, 2 steals at 1 assist, habang sina Mamuyak at Karakot ay nagdagdag ng 15 at 13 puntos ayon sa pagkakasunod. Nag-ambag din sina Mike Malonzo at Kylan Chongson ng tig 10 puntos at nakakuha din ng 10 rebounds si Malonzo. Para sa Converge, nanguna si Juan Gomez de Leaño na may 20 puntos habang nagbigay sina Larry Muyang at Alec Stockton ng 18 at 11 puntos. Namayagpag si Justin Baltasar sa ilalim ng board na may 21 rebounds bukod pa sa kanyang 10 puntos. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagpakitang gila si Yukian Andrada sa oras na pinakakailangan ng San Beda. Pinangunahan niya ang Red Lions sa panalo laban sa College of St. Benilde Blazers 84-81 sa Game 3 ng semifinals ng NCAA Season 101 Men's Basketball Tournament na ginanap sa Smart Araneta Coliseum nitong linggo. Dahil sa panalo, nakabalik ang San Beda sa NCAA Finals kung saan makaharap nila ang matagal na nilang karibal na Letran sa Best of 3 Series. Simple lamang ang strategiya ni Coach Yuri Escueda, ibigay ang bola sa kanyang graduating forward. Pinuri niya ang pagiging hindi makasarili ni Andrada sa buong season, ngunit nang dumating ang pinakamahalagang sandali, handa itong umangat.
Tumapos si Andrada na may 27 puntos at 4 na rebounds, kabilang ang mga kritikal na tira na pumigil sa pag-angat ng Blazers. Nang mauna ang Benilde sa 75-72 sa kalagitnaan ng ika-4 na yugto, pinasok ni Andrada ang isang 3-pointer upang itabla ang laro. Sa huling 3 minuto at 23 segundo, muling nakapunto si Andrada mula sa labas upang bigyan ng 81-77 abante ang San Beda na siyang nagtakda ng panalo. Nag-ambag din si Agyanti Miller ng 26 na puntos, 6 na rebounds at 2 steals matapos hindi makapaglaro sa Game 2 dahil sa injury. May 10 puntos, 6 na rebounds at 3 assist naman si Brian Sahonia. Para sa CSB, nanguna si Tony Inot na may 18 puntos habang sina Rafi Celis, Ian Torres at Josh Kahukom ay nagdagdag ng 14, 12 at 10 puntos ayon sa pagkakasunod. Nakapagtala si reigning NCAA Most Valuable Player Allen Liwag ng 10 puntos at 8 rebounds, ngunit hindi ito sapat upang maiwasan ang pagkatalo. Nakatutok na ngayon si Liwag sa Gilas, Pilipinas para sa Southeast Asian Games. Gaganapin ang Game 1 ng finals sa Araneta Coliseum itong darating na Miyerkules. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagkaroon ng bagong pag-asa ang Gilas Pilipinas Women's Basketball Team sa 33rd Southeast Asian o SEA Games sa Thailand dahil sa bagong format ng torneo na nagbigay ng mas patas na laban. Ayon kay Head Coach Pat Aquino, mas malinaw na ang landas ng Nationals tungo sa muling pag-angkin ng gintong medalya. Sinabi ni Aquino na sa halip na round robin gaya ng nakasanayan, nakapaloob ngayon ang Pilipinas sa grupo kasama ang Malaysia at Singapore. Ang nangungunang koponan ay diretsong papasok sa semifinals habang ang iba ay dadaan muna sa quarterfinals. Buong kumpiyansa si Aquino sa lakas at karanasan ng kanyang koponan. Tampok sa lineup ang mga veteranong player na sina Chuck Cabinbin, Ana Castillo, Janine Pontes at April Bernardino, kasama ang mga batang bituin na sina Casey De La Rosa, Launa Ozar at Angel Surada. Kasama rin sina Trina Goitinco, Sarah Hain, Monique Del Carmen at Sofia Dignadice. Hindi makakasama si Jack Animam dahil sa obligasyon nito sa kanyang Japanese club. Gayunpaman, binigyan din ni Aquino ang pamumuno ng mga veterano na sina Pontejos at Bernardino. Handa na ang Gilas Women na muling makapagdala ng gintong medalya sa bansa. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, determinado ang Philippine tennis team na itaas ang antas ng kanilang laro sa 33rd Southeast Asian o SEA Games na gaganapin mula Disyembre 9 hanggang 20 sa National Tennis Development Center sa Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand. Pangungunahan ni World No. 50 Alexandra Ayala ang women's squad kasama ang veterano na players na sina Shaira Hope Rivera na sasabak sa kanyang ika-4 na SEA Games at ang mga bagong miyembro na sina Teniel Madis, Steffi Marith Aludo at Alexa Joy Milliam. Si Ayala ang sentro ng atensyon matapos maging kauna-unahang Pilipino na nanalo ng Grand Slam match sa Open era nang talunin niya si Clara Towson ng Denmark sa US Open noong Agosto. Umabot din siya sa semifinals ng Miami Open bilang wild card matapos talunin ang 3 Grand Slam champions kabilang na si Iga Swiatek. Noong Setyembre, nakuha niya ang kanyang kauna-unahang Women's Tennis Association o WTA title sa Guadalajara 125.
Ayon kay Women's Head Coach Dennis D., malaking tulong ang presensya ni Iyala sa medalya ng koponan. Anya, malakas na kandidato si Iyala para sa ginto at competitive ang ating buong team. Ipinahag naman ni Madis na kamakailan ay winalis ang ITF J30 Manila Leg, ang kanyang kasabikan sa SEA Games debut. Nakapagdala siya ng maraming panalo ngayong taon, kabilang ang Philippine-Colombian Association Open, Gentry Open at Olivares Cup, bukod pa sa mga doubles titles kasama si Aludo. Sa men's team, pinamumunuan ni Coach Joseph Lizardo ang koponan, nina Ruben Gonzales at Francis Casey Alcantara na kamakailan lamang ay nag-ambag sa promosyon ng Pilipinas sa Davis Cup Asia Oceania Qualifiers. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang ng ilang paalala. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. At halo, magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Humingi ng paumanhin ang concert director na si Paolo Valenciano sa nangyaring aberya sa isang music festival na kanyang idinirect sa Makati nitong weekend. Sa Facebook post ng concert director na si Paolo, inako niya ang sisi sa naging ikangay chaos at 2 oras na delay ng event. Inamin niyang hindi niya nakontrol ang sitwasyon at ayon sa mga ulat, nagkaroon ng biglaang pagbabago sa lineup dahil hiningi umano ng kampo ni Rico Blanco na siya ang mag-close ng show. Isang slot na original na nakalaan para sa bandang Cup of Joe. Dahil sa biglaang pagpalit ng oras, kinailangan sumugod ng banda na Cup of Joe sa venue lula ng mga motorsiklo sa gitna ng traffic para lang umabot sa kanilang new call time. Bagamat tinawag ni Paolo si Rico na kanyang hero at binati ng best wishes, nagbitaw ito ng tila matapang na pahayag na sa tingin niya ay hindi na sila dapat muling magkatrabaho pa. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Mariing itinanggi ng aktres na si Jasmine Kirstie Smith ang mga espekulasyon ng netizens na sumailalim siya sa cosmetic enhancement o retoke matapos mapansin ang pagbabago sa kanyang itsura. Paliwanag ng aktres, nagkaroon kasi siya ng pagbabago sa kanyang timbang mula sa kanyang biyahe sa Australia at dahil sa pamamaga ng mata dahil sa ilang araw na pag-iyak. Kaya hindi na naitago ng aktres ang kanyang pagkadismaya sa walang humpay na pambabatikos sa kanyang katawan kung tumaba man ito o pumayat. Samantala, bukod sa issue ng body shaming, itinampok din ang pagiging aktibo ni Jasmine sa mga isyong panlipunan. At isa na dyan ay ang pakikisa niya sa protesta noong Setyembre 21 upang kondenahin ng mga
umano'y korupsyon sa mga flood control project ng gobyerno na nagpapahirap sa mga Pilipino tuwing may kalamidad. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Muling humakot ng pagkilala ang aktres na si Jody Santa Maria matapos siyang itanghal bilang national winner for Best Actress sa katatapos lamang na Asian Academy Creative Awards o AACA na ginanap sa Singapore noong Desyembre 4. Sa kanyang Instagram post, inilarawan ni Jody na surreal ang pangyayari at labis siyang nagpasalamat sa Diyos at sa buong karanasan niya mula pa lang sa red carpet hanggang sa pakikisalamuha sa ibang mga artista. Nasunggit ni Jody ang Best Actress Award sa pagganap niya sa pelikulang Untold. Ito ang ikalawang beses na nakuha niya ang parehong parangal. Ang una dyan ay noong 2022 para sa The Broken Marriage Vow. Binati rin ni Jody ang iba pang nagwagi mula sa Pilipinas, kabilang si Dennis Trillo na tinanghal na Best Actor at ang programang Saving Grace bilang Best Adaptation. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, nagbigay ng paglilinaw ang actress at content creator na si Ivana Alawi matapos mabash ang isang netizen na pinangalan ng Vio dahil sa hindi niya pagtulong kay Ivana o na nagpanggap na buntis sa kanyang content sa viral vlog nito. Paglilinaw ni Ivana, kumuha sila ng consent kay Vio bago umalis sa lokasyon at may hawak silang footage na pumayag itong isama sa video. At iginiit niya na maingat siya sa pag-blur ng mga taong hindi nagbigay ng pahintulot. Ayon pa kay Ivana, inamin nga ng netizen na yon na si Vio na nakalimutan niyang nagbigay siya ng consent. Ang tunay na dahilan umano ng kanyang pagpo-post ay dahil inaasar siya ng mga kakilala na tila ba nasayangan doon sa naging vlog content na 100,000 pesos na pabuya na sana ay nakuha niya kung tumulong siya. At ang sa video na yan, ang premyong yan ay napunta sa homeless na si Kuya Jesus. May mga nagsabi rin pwede niyang idemanda ang actress dahil sa privacy violation. At sa uli, humingi na ng pasensya ang netizen kay Ivana matapos ipakita sa kanya ang ebidensya at ipaalala ang mga tunay na nangyari. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service, maging sa ating audio live streaming at sa ating shortwave
Radio upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.